Uh, okay, tonight, ang i-share ko 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Actually, this is one of my favorite verses sa Old Testament, because napakagandang reminder. So basahin ko. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to give strong support to those whose heart is blameless toward Him. Sa King James Version, to show Himself strong in behalf of them whose heart is perfect toward Him. So, una dito is ang Panginoon po ay katulad sa isang tao na naghahanap. Okay, hindi ba alam ni Lord yung mga tao? Pero it's an exaggeration dito. Para bang sinulat ito ng writer, we don't know, was it Ezra or sino bang sumulat nito sa mga estudyante man ni Ezra, because they are the one compiling the Chronicles, First Kings, Second Kings, First and Second Chronicles no, sa panahon ni Ezra. So the Lord led them to express this phrase na ang mata ng Panginoon ay running to and fro throughout the whole earth. So you can just see there the intensity, the magnitude, kung ano po yung paghahanap ng Panginoon. Naalala ko yung sa panahon pang estudyante tayo na pag may exam, ang mata ng teacher ay masyadong malikot, no? Kung saan nakatingin because naghahanap siya kung sino ba nag-cheat dyan, nagkudigo, or sa ganun. Uh, in the same manner, in a positive way, the Lord is looking to and fro. Hindi alam ng Panginoon kung sino sila, but this is a strong word for God because He is seriously looking for people. Anong uring mga tao? Ang tao po na ang kanilang puso ay perfect or buo, hindi blameless na walang kasalanan, kundi wholehearted. Ang Panginoon nangangailangan ng wholehearted heart na hindi na fragmented, hindi na divide, hindi na hati-hati. Gusto ng Panginoon na buo ang ating puso sa Kanya. Okay? Ang pangako ng Panginoon sa kanila is, I will show myself strong in behalf of them. Now, as I share you this, gusto ko lang i-challenge sa ating lahat at i-encourage sa ating lahat na hindi nagbibigay ang Panginoon ng importansya sa ating skills, edukasyon, o ano bang ibang kakayanan natin. God did not put premium on that. God did not put emphasis on that. Ang in-emphasize ng Panginoon na hinahanap niya ay puso. Right? Blameless heart, perfect heart. Okay? And then, ang kanyang pangako is, ipakita niya kung ano siya nga makapangyarihan using that kind of heart. So, siguro sa ating pagpatuloy sa pag-serve sa Panginoon, dapat i-remind natin yung sarili natin araw-araw. Mahal ko ba ang Panginoon na lumalago ba ako sa pagmamahal kay Lord? Naging buo ba yung puso ko sa pag-serve sa Panginoon? Maraming mga challenges, maraming mga ginagawa ang diablo, but ang desire na ng Panginoon sa atin is that maging buo yung puso natin. That's a simple na ni-require na ng Lord sa atin. And through that heart, ang kapangyarihan ni Lord mapakita. Okay? So, yun lang ang ating challenge tonight. At siguro that would be something that we have to think about and meditate about. How could I make my heart wholehearted before the Lord that God can use me, God can channel His strength toward me, can channel His power toward me. So with this, I think ma-remind tayo na every time we pray, that is what God desires sa atin. Yeah. Na ang ating puso po ay buo para sa Kanya. Yeah. So yan lang ang simple na verse na
sinishare ko sa inyo, no, na I have learned many, many years ago, but this is very dear verse sa akin because nakaka-remind sa akin ano po yung importansya sa Panginoon. Ha? Okay, so dito lang at saka mag-share na tayo para may time tayo to pray in the Lord.